Kamusta sa lahat? Sa video na ito, ipapakita ko ang cool na DIY gamit ang sirang mixer. Sige, sisimulan na natin itong baklasin. Aalisin natin ang mga tornilyo at kukunin ang motor. Iyan ang nasunog sa mixer na ito. Tatanggalin natin ang mga wire mula sa motorboard tapos aalisin ang mga brush. Aalisin natin ngayon ang tatlong leaf spring na nakakabit sa motor at katawan. Aalisin natin ang motor mula sa katawan at tatanggalin ang stator. Hindi na natin ito kakailanganin para sa gagawin natin. Pagkatapos nito, ibabalik natin ang rotor. Kailangang butasan ng 6 drill bit ang mga bushing na nakakabit sa gear. Sa mga bushing, ipapasok natin ang mga bolt na 6, maglalagay ng karaniwang washer at siguraduhing may lock washer, tapos hihigpitan natin ang mga nut. Para di umikot ang bolt sa bushing, butasan ito at lagyan ng kahit anong pin. Sa butas, nagpasok ako ng pako at tinupi sa magkabilang dulo. Tanggalin ang rotor sa housing at piliin ang maliit na pulley sa gitna ng mga gear. Ginawan ko ng butas ang pulley na sakto sa baras, na yon isusuot at didikitan natin ng super glue. Habang pinapatuyo ang pandikit, mag-drill tayo ng 2 butas sa motor housing. Gumawa ako ng metal bracket off camera, na yon ikakabit natin dito ang motor housing. Siguraduhin nating gumamit ng lock washers para hindi lumuwag ang mga nut kapag may vibration. Sunod, gamit ang rivet, ikabit ang piraso ng Textolite dito. Ngayon, ikakabit natin ang goma ng pulley sa rotor at ibabalik ito sa housing. Siguraduhin nakakabit gamit ang 2 plate type na spring. Sa Textolite, kailangan nating mag-drill ng butas para maikabit ang 3 pyesa. Sunod, kunin ang clamp na may 2 bolt at ikabit sa Textolite. Ngayon, gamit ang clamp, ikakabit natin ang maliit na motor na 12 volts. Higpitan ng 2 tornilyo, tapos ilagay ang belt sa motor pulley. Ang belt na ito ang nagkokonekta sa shaft ng gumaganang at hindi gumaganang motor. Ang pangalawang pyesa na kailangang ikabit sa Textolite ay ang power regulator board ng motor at ang huling pyesa ay ang connector para sa pagkabit ng baterya. Hinihinang natin ang mga wire sa motor, board at connector. Sa likod ng camera, gumawa ako ng plate na may 2 butas at hininang ang rod na may nut na size 6. Ikakabit ito sa alinmang tornilyo ng mixer.
Ngayon, ikokonekta natin ang 12 volt na baterya at susubukan kung paano ito gumagana. Sa pag-ikot ng knob, nai-adjust natin ang ikot ng makina. Sa kabuuan, gumagana ang lahat ayon sa plano. Sunod, off-cam. Sa DIY project, gumawa ko ng maliit na bracket na may 2 slot. At ang huling piyesa na kakailanganin ay itong ganitong klase ng skewer na ginawa ko mula sa kentromadong bakal. Sindihan na ang ihawan at simulan ang pagsubok sa DIY na ginawa ko. Sa palagay ko, marami nang nakakaalam na gumawa ako ng di-kuryenteng rotisserie para sa ihawan. Isang gilid ay may bracket na may motor at ang kabila ay bracket na may 2 butas. Pagkatapos, ipasok ang tusukan, ikonekta ang baterya o power bank at itakda ang bilis ng pag-ikot ayon sa gusto mo. Kung kailangan, pwedeng ibaba ang tusukan sa ibang butas ng bracket o ilipat ang rotisserie sa ibang tornilyo ng mixer para hindi matanggal. Naghinang ako ng 2 tuwerka para hindi ito mahulog sa bracket. Hindi masyadong umiinit ang bracket ng motor, kaya hindi mo na kailangang mag-alala na matunaw ito. Sa kabuuan, gumagana ng maayos ang ginawa kong ito. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mag-like, mag-iwan ng komento at mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa panonood at paalam sa inyong lahat.